So live po tayo ngayon sa Manila. Ayan. So yung mga nagtatanong kung saan tayo, so nasa training lang po tayo. So ito tayo sa Manila. So ano na tayo? Nasa second day ng training. Ayan. Kaya minsan you miss. So, meron palang ano rito eh. Wala lang. Gusto lang nating maupo and magpahiya. So, pag mga trip-trip lang na gusto magpahinga rito. So, ganito lang. Nag-ask din tayo ng permission na lumabas dito sa rooftop lang tayo. So kaupo lang tayo rito. So kanina we took pictures ngayon naman. Yung mga kasama ko nagpapahinga. So tayo naman ay nandito lang. So rin nating magpahinga kahit paano makalanghap din ng sariwang hangin. Okay, so hello po sa lahat. So sa mga nagtatanong regarding doon sa ating mga topic, okay, in the previous days. So unang-una dyan would be yung pag-guest natin sa yung pag-guest natin sa radyo via Bombo Vegan. So nag-guest tayo doon dahil syempre they ask us to again be a guest of the program. So tayo naman hindi tayo mahirap kausap, lalo kung wala tayo sa ating yung wala tayo sa Ilocos. So, nasa malayo tayo, nasa seminar tayo, so that's the reason why. Siyempre, pag walang gagawin, so we give time as well na pagbigyan din sa kanilang request. So, yung topic namin na pinag-usapan ay, of course, yung mainit pa rin na tungkol doon sa Sampaguita girl at yung sa security guard. So, wag daanin yung ating pagdaanin yung ating mga komento base sa ating nararamdaman kung ang ating pinupunto ay punto legal. Okay, so yun naman yung tip ko sa inyo kasi minsan nadadaan kayo sa damdamin. So syempre doon sa video mismo makikita mo na merong unang-una dyan would be yung pang-abuso. So sa naman natin, pananaw natin, hindi po tama yun. Okay, shall we say na merong pagsisinungaling sa part ng bata dahil instead of saying na siya ay 22 years old, so yung paniniwala kasi niya na yun yata na kung ikaw ay minor na nakikita doon na nagbebenta ng Sampaguita, mas marami ka daw kasing ma-convince na tao na bibili sa'yo. So, ngayon, that's part of marketing. Yung ginawa niya, syempre, para makuha yung simpatsya ng tao at makapagbenta siya na lalo, ay nagsusuot siya ng damit na pang minor. Okay, so, syempre, yung minor, pag nakadamit yan ng pang elementary, so, sa tingin mo minor yan, so most likely yung feeling na maawa ka doon, kaya tendency would be you would buy yung Sampaguita na binibenta niya. So ang komento naman natin doon, that's marketing strategy yun. So meron ba siyang nilabag sa batas? The answer is no, wala naman. Wala namang pinagbabawal doon sa kanyang ginawa. So, wag nyo nang gawan ng issue. Strategy niya yun para
mas maraming bubili sa kanyang produkto. Yun lang yun. So wala naman siyang masamang ginawa. So huwag bigyan ng issue. So bata pa lang siya, nagsisinungaling na. Oo. Okay, so yung punto na doon na pagsisinungaling siguro sa tingin nyo, pero that's an exercise of ano yan, parang marketing strategy yun. Okay, so marketing strategy niya lang yun para makakuha siya ng mas maraming mas maraming kliyente or customer para sa kanyang sampagitan na binebenta. So walang issue doon. So punta naman tayo doon sa part ng security guard. So syempre yung security guard, obligasyon niya na pangalagaan yung property ng kanyang amo na pinagsasabihan. So ngayon siguro yung guard na yon is under contractual status, under an agency. So ganun po yon. So kung nasa agency siya, so kailangan niya pagsilbihan na maayos yung agency. So obligasyon niya sa agency na siyempre protektahan yung property ng principal. Okay, ng principal, which is yung isang mall. So ngayon yung tanong natin dyan would be, siyempre sa pang-protect natin ng ating sa property ng isang employer or yung principal, dito may agency so yung principal dito would be yung mall, yung agent, yung agency kung saan na siya nagtatrabaho, at yung employee, yung security guard. Ngayon, moving forward to that, yung tanong nila is, tama ba na ganun din yung gagawin mo na paraan ng pagtaboy doon sa bata, di ba? Or sabihin natin, hindi bata yon, matanda na kasi 22 years old nga. So, ganun ba yung tamang gawin para paalisin siya doon sa premise? So, ang question ko dyan would be, that would constitute physical abuse. So, pwede namang sabihan siya na wag dito pumwesto kasi bawal. So, dahil ito ay obligasyon ko na to protect it, di ba, yung property. So, obligasyon naming gwardiya. So, meron namang diplomasyang matatawag. Anyway, yung bata naman, hindi naman siya, tawag nito, hindi naman siya armado para siya ay gagawa ng anumang yung makakasakit, okay, sa mga tao na nandoon. So, kaya sabi ko, bakit naman kasi ginawang pisikal yung pagtaboy doon? So nakita nyo naman sa video, hindi naman di ba, picture paint sa 1,000 words. So wala, hindi naman nagsisinungaling yung video sa nakita natin, di ba? So wag natin i-justify that it's because nagsinungaling yung biktima doon, will justify as well yung ginawa ng security na paraan ng pagtaboy sa kanya. Hindi naman po yun. Okay, so moving forward, so tama ba natanggalin? Yan yung labor issue dyan. Tama ba natanggalin din yung security guard doon sa kanyang ginawa? So sa ilalim ng natin, labor code, what constitute, okay, what kind of violation yung nagawa ng security that would be a ground for just termination. So sa batas kasi dalawang klase yan na paraan ng pag-terminate ng isang empleyado. So unang dyan would be through authorized cause, and yung pangalawa is just cause. Okay, pag authorized cause, ang implikasyon niyan would be it is employer driven termination. Like for example, merong labor saving device. Yung isang employer, so kailangan niyang magtipid, merong mechanization ng kanyang mga proseso. So anong gagawin doon kung may mechanization? So kung may mechanization yan, hindi yan dahilan na yung termination ng employment. It's because of outside the force of the employee
So, kung employer yung gumawa ng hakbang para mabawasan ang kanyang mga empleyado or merong layoff ganyan. So, ang implication kasi po niyan is that babayaran ng separation pay yung mga matatanggal sa trabaho. So, yun po. So, ngayon, moving forward, doon naman sa just cause, yung just cause na termination would mean, di ba, pag just cause kasi yan, ang dahilan ng kanyang termination ay dahil doon sa mismong empleyado, meron siyang hindi nagawang di tama doon sa kanyang employer. So dito sa kaso na to, 'di ba, merong nakitang pang-aabuso na ginawa ng security doon sa bata. Okay, so kung may pang-aabuso, so ano sa tingin ng employer doon, is that a form of grave misconduct? Okay, so in exercise of his official duty. So kung titingnan mo, 'di ba, hindi naman ano 'yan eh. Hindi naman one time incident naman 'yon yung nangyari. So para sa akin, 'di ba, would that constitute a just cause? So hopefully hindi naman, kasi at the end of the day, nagkapatawaran naman na yata yung biktima at yung tawag nito, yung security guard. So kung sa tingin ko, yung namang termination from employment or yung removal from the service, yung security, it's sa labor ang tawag doon, too harsh a penalty, diba? So masyado namang ano yun eh, masyado namang grabe naman yung parusang ipapataw doon kung yan ay dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho. So tayo sa labor advocate, hindi natin ano yan eh, pinapanigan. So hopefully hindi naman kasi repeated incidents yun. So kung sana ilang ulit na niyang ginawa yun, so para sa akin, ground na yun para tanggalin siya din talaga sa serbisyo, kasi hindi naman tama yun. Then again, isang beses lang yun, so yung penalty naman ay tatanggalin mo siya sa kanyang trabaho. It's too harsh a penalty. So anyway, doon naman sa term kasi na sinibak. So yung sinibak kasi, I have been hearing that word for several times doon sa mga news. Pero nung pag napansin ko, di ba sinibak na yan dati? Bakit nasa ibang ano naman lang siya, assignment? Okay. Yung sinibak pala is, he was removed. So, ang remove kasi, marami namang paraan ng pagtanggal sa isang empleyado. Pwedeng tanggalin siya sa kanyang post or assignment. Pwede na at ilipat sa ibang departamento or ibang lugar. Pwede namang tanggalin siya na indefinitely, na wala na siya talaga sa kanyang trabaho. So wala na, terminated ng kanyang employee-employer relationship. So yun po yung definition ng sinibak. Kaya yun, so hopefully yung sibak na sinabi doon is that doon lang sa kanyang post at transfer siya sa iba. So ngayon, yung another issue there is that yung kung totoo na sinibak siya or tinanggal siya sa kanyang trabaho. Okay, so anong implication nun? Kasi kung it's a just cause, yung kanyang termination, so ibig sabihin nun, pag just cause yung kanyang termination, ang implication po niyan, wala po kasi siyang matatanggap na benepisyo. So he is not entitled anymore to what we call separation pay. Wala siyang matatanggap na kahit anumang benepisyo galing sa employer. Okay, so yun po ang implication naman ng just cause termination. So mabigat po yun. And of course, di ba, mahirapan yun na maghanap na ng ibang trabaho kasi nga, di ba, tinanggal siya dahil sa kanyang yung violation, okay, sa kumpanya. So yun po yun ang implication niya. Ngayon, sa pagkalimbawa, ginawa yun na ite-terminate siya talaga doon sa kanyang sa serbisyo, di ba, na for just cause. So dapat yung kumpanya naman should follow
tinatawag natin na procedure. Meron kasing procedure po yan. Hindi po pwedeng right in an instant, tanggalin na siya. Kasi meron po kasing binibigay ng batas na procedure po sa isang empleyado bago siya tanggalin sa kanyang sa serbisyo. So una dyan would be, ito yung binabanggit ko dati na twin notice rule. So when you talk about twin notice, dalawang notices bago siya tuluyang matanggal sa serbisyo. So una dyan would be notice to explain. Okay, so yun muna yung matatanggap niya. So mahangin na dito sa mahangin. Okay, so tayo naman nagpapahagid din. So ginagamit lang natin yung pagkakataon. Siyempre, hindi nasasayahan din tayo sa oras na nakaupo lang tayo na wala ding ginagawa. So yun. Una dyan is notice to explain. So magpapaliwanag ngayon, mabibigyan ng pagkakataon. Ito na yung due process na opportunity to be heard. Okay. There is now this opportunity to be heard on the part of the employee para naman mapakinggan ang kanyang panig tungkol doon sa insidente or sa inaakusang violation na nagawa niya. So that is the una, bibigyan siya ng notice to explain. Ngayon, magpapaliwanag siya, sasagot siya doon sa alleged na violation niya. Or yung commonly known as show cause order. So, meron siyang show cause order. So, ngayon, magpapaliwanag siya. Yung paliwanag niya, so ipaparating niya, it can be a written explanation or pwede rin na verbal explanation kasi tatawagin sila sa opisina para magpaliwanag. So ngayon, after na makapagpaliwanag, so mabibigyan siya ng another notice which is the notice of termination. Kung ite-terminate na siya sa kanyang serbisyo. So kung nakita nila na talaga naman it falls or yung ginawa niya would be serious a ground for it is a serious act, okay, of grave misconduct, for example, that would constitute grave misconduct. So, yon yung dahilan ng kanyang pagkakatanggal. Okay, so ngayon, moving forward to that, wala pa siyang remedy doon. Ganun na lang daw ba yung kanyang hangganan sa kanyang legal remedies. So, pwede naman niyang questionin yun sa pamamagitan ng seek ng assistance ng DOLE. Okay, so tayo naman sa tingin natin yung punto naman natin dito, it's just an exercise of one's rights. Okay, yung gagawin din niya na pag-question doon, karapatan niya yun. Okay, kasi syempre siya kahit paano apektado pa rin doon, diba, doon sa insidente na yun. Syempre imagine mo naman na matatanggalan nga siya ng benepisyo, mawawalan pa siya ng trabaho. So alangan naman na upo na lang siya at antayin niya yung desisyon at tatanggapin na lang niya yung desisyon na yun. So most likely iko-contest din niya na kahit paano sa tagal ko ba naman sa serbisyo, so baka naman sobra yung penalty to be imposed sa akin na tatanggalin ako sa serbisyo. Okay, so yun naman yun. Okay, so ano na dito, maliwanag yung paligid. Ayan, so yan. So ito naman yung sa likod is yung sa ating taon ito, yung Manila skyline. O, yun yung ating sa likod pa na malayo, yun yung Manila City Hall. Okay, dito sa banda rito is yung ayan, yung ano naman sa likod. Okay, so marami kasing nagtatanong kung saan ba ako. So inaabangan din ako sa Action Radio, ganyan. So wala ako. Ayan. So nagtanong kasi yung kasama namin sa office. So kumusta naman daw sa seminar. So ayun. And ito, sabi ko. And another thing also, syempre, kung nagtatanong na, so marami akong sasagutang mga tao. So sabi ko, di mag-live na lang ako. Anyway, ano naman to, mas diba? Wala nang edit live na to. So hello po sa lahat. O yun, pati roommate ko nanonood.
yun. Wala lang. Ganda pala dito sa taas. Tapos mamaya pala, sasarado yung pinto, no? Hindi na ako makababa. Dito na ako matutulog. Ay, so, yun lang. So, hello po sa lahat. Okay, Ma'am Ena, hello. So, how I wish na makasali ka dito sa aking live. So, nakakamiss din. Iba din dito talaga. Iba din sa Manila. Iba din sa probinsya. So, yun. Dito, syempre, ito naman, ito yung hindi ko pa napuntahan din sa aking apartment. Sa, sa Ilocos. Kasi parang may rooftop din. Pero, di ako pumupunta. Kasi ako yung tao na wala lang. Pag hindi ko pa naipaalam, di talaga ako pupunta. So, ngayon, naipaalam ko. So, kaya nandito tayo sa rooftop para magpahinga din kahit paano. Di ba? So, di tayo kasi mahilig maglibot-libot, ganyan. So, dito na lang. So, yung mga nagtatanong, so, saan tayo? Nandito tayo, di ba? So, yung mga nagsasawa sa aking mukha, pwede ko naman. Ayan. 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 Hello, Attorney Nick. Ayan. Attorney Nick, hello. Di ba? Nasa, yan. Wala eh. Ayan, nasa ano tayo. Ayan. Ganda naman. Ayan. Iba gusto nyong mas malaki. So, try natin. Ayan. Lagyan natin. Pwede rin. Ayan. Ayan o. Wala eh. Ayan, magdidilim na. So, huli nakapag-report na ako na maayos. Nakapag-report na tayo na maayos. Sa mga nagtatanong kung saan tayo, ayan. Ayan. Okay, so, yun po. Yan lang. So, that's it. That's it for now. Okay, so, yun po. Malamig kasi mahangin sa taas. Tapos yung nagbibideo pa medyo mahangin din. Kaya, yun. Malamig na. Mahangin, tapos mahangin din yung taong nagbibideo. Kaya, nagkasabay na. So, 50-50. So, 100% na yung lamig. Yun lang. Okay, so ayan. So yung mga gusto magbigay ng stars, pwede rin. Naobliga. So naobliga pa kayong magbigay ng stars. So happy lang ako kasi dito rin sa taas, meron kasing signal. Pag doon sa namin, room namin, wala, mahina yung signal. Kaya di ako makapag-live. Okay, so mahina yung signal eh. Kailangan ko pang bumaba sa lobby para lang magka-signal ulit. So imagine yung hirap ko. So I'm just doing this for you na aking mga masugid na followers. So, I know. Okay, yun lang. Okay, bye-bye.